Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa mga patuloy pong sumusubaybay sa ating 8 p.m. Daily Devotion. And ang ating topic po for tonight ay nasa Daniel chapter 3. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay magdasal. Hallelujah, Lord God. We bless your name, Jesus, Lord. Maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataong itong ulit na kami ay makakapag-usap, makapagbulay-bulay, Lord God, ng iyong mga salita, Panginoon. And Lord God, give us the knowledge and the wisdom and even the understanding, Father God, upang maisa puso, Lord God, at hindi namin makalimutan ng iyong mga salita, Panginoon. And Lord God, I am also asking for your guidance, Panginoon, na ang tanging mga salita mo lamang po ang aking ma-share, Father God, at ikaw lamang po ang aming mapapapurihan, Panginoon. Ikaw lang po ang aming maitataas, Lord God. And Lord God, naway sa simpleng devotion na ito po ay ikaw ay aming mapangiti, Father God. And Lord God, we praise you, we glorify your name. In Jesus' name, Amen. So, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay chapter 3 ng Daniel at ito po ay pinamagatang Nebuchadnezzar's Golden Statue. Akin pong ikukwento ang summary nito. Gumawa si Haring Nebuchadnezzar ng isang malaking gintong statwa. Ito ay may taas na 90 feet tall. And he commanded everyone to bow down and worship the statue when they hear the sound of the horn, flute, lyre, harp, pipes, and other musical instruments. And whoever refuses to obey ay mapaparusahan sa pamamaraan na pagtapon sa isang blazing furnace, heated 7 times than normal. So, sabi po dito, kung sino man, sa Daniel chapter 3 verse 6, whoever does not fall down and worship will immediately be cast into a burning fiery furnace. Pero alam niyo po ba na may 3 lalaki na tumindig sa kanilang pananampalataya na at hindi po sila nag-bow down sa kahit anong statue or kung ano pang Diyos-Diyosan. Di ba nga po sabi ni Haring Nebuchadnezzar ay walang ibang sasambahin na Diyos kundi itong golden statue na to. Pero po si Shadrach, Meshach, at Abednego, sila po ang mga tapat na naniniwala sa ating Panginoon. Hindi po sila nagpa-apekto sa balitang ito at patuloy na nag-worship sa ating Panginoon. At syempre, kung hindi sumunod ang 3 ito, ay may nagsumbong. Sabi po sa chapter 3 verse 12, hindi po sumunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach, at Abednego. Ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapagpamahala sa Babylonia, hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong rebultong ginto. And dahil dito, dahil nga sa news na hindi nga po sumunod si Shadrach, Meshach, at Abednego, ay galit na galit po si Haring Nebuchadnezzar. And he given them one last chance na sumamba sa gintong statue na to. Pero hindi po pa rin sila sumunod. And di ba nga po sabi, kung sino man ang hindi sumunod ay mapaparusahan, pero sila po ay patuloy na nanindigan sa kanilang pananampalataya. Sabi po sa Daniel chapter 3 verse 16 to 18, Shadrach, Meshach, and Abednego replied, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. But even if he doesn't,
we want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never serve your gods or worship the golden statue you have set up. At dito nga, nagalit ang Haring Nebuchadnezzar at pinatapon sila sa blazing furnace. Pero ang ganda po nung sinabi, di ba, ni Shadrach, Meshach at Abednego, na sa kahit na ipatapon sila sa blazing furnace ay alam nilang ililigtas sila ng Panginoong Diyos. Hindi po sila pababayaan. And alam niyo po, kung maninindigan po tayo sa ating paniniwala, yung sa faith po natin kay God, ay hindi po tayo pababayaan or hindi tayo iiwan ng Panginoon sa kahit sa bingit pa ng kamatayan. And kung hindi man, sabi dito, ay gusto nilang i-clear na we will never serve your gods. Hindi sila magbabow down, never sila mag-worship doon sa kahit anong Diyos-Diyosan na pinatayo ni Haring Nebuchadnezzar. And dapat natin pong tularan to, no? Na ang ating nag-iisang Diyos lamang ay dapat si God at wala nang iba pa. Dahil si God lamang yung may kapangyarihan na protektahan tayo sa kahit anong kapahamakan na maaari nating ma-face in the future. Because we don't know what will happen, diba? Pero as long as we trust God, as long as we put our faith kay God, ay hindi tayo i-fail ng Panginoon. And also, one thing na shino ni Shadrach, Meshach, and Abednego ay ang obedience kay God. Na they had the courage to say no to a king, kay Nebuchadnezzar. Pero they choose obedience to God over comfort and safety. Ibig sabihin, mas pinili nilang sumunod sa Panginoon kaysa sa kanilang sariling kaligtasan. 'Di ba? Pwede naman sila mag-bow down. Pwede naman silang mag-worship sa golden statue kung gusto naman nila maligtas para sa sarili ng comfort and safety. But no, they didn't. Kasi mas gusto nilang sumunod sa nag-iisang Panginoon. And ano ba yung lesson na makukuha natin dito? Alam niyo po, ang faithfulness to God will always put us in conflict with the world's value. Lagi silang, ang faithfulness natin sa Panginoon at ang galaw ng mundo, lagi yan magkalaban. Dahil, iba yung value ng mundo dun sa paniniwala natin. Alam naman po natin yan, 'di ba? Na may mga makamundong bagay na hindi connect or dun sa hindi nagko-connect dun sa paniniwala natin sa Panginoon. And ang isa sa mga matututunan natin dito is true courage isn't the absence of fear, but the willingness to face the consequence for standing on your biblical convictions. Ibig sabihin po na, bakit natin kailangan sumunod sa galaw ng mundo? Bakit natin kailangan maniwala kung ano ang pinapaniwalaan ng mundo? And there will be a time that, yes, alam naman natin na one day, there will be a time na isusubukin ng tao ang ating paniniwala sa Panginoon dahil lang sa paniniwala natin or yung standing on our own biblical convictions. Pero ang gaya ng ginawa ni Shadrach, Meshach at Abednego,
kailangan natin manindigan sa ating paniniwala. Never deny the Lord God. Kasi once na we deny God, God is still God. At tayo yung nawalan. Okay? Tayo yung natalo sa laban. Kasi hindi natin, wala tayong paninindigan sa relationship natin towards God. And gusto ko lang po ulit magbigay ng highlight doon sa sinabi sa Daniel chapter 3, 16 to 18 na He will rescue us from your power, your majesty. But even if He doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your gods. Ito po yung, but even if He doesn't, ito po yung faith na nagtitiwala sa pagkatao ng Panginoon at hindi lamang doon sa kakayahan ng Panginoon na mag-rescue. Sabi nila, susunod kami sa iyo, Lord, kahit ano pa yung mangyari. And ito yung pagsunod sa Panginoon regardless of the outcome. Kasi nagtitiwala ka sa pagkatao ng Panginoon, hindi lamang dun sa kakayahan niya. Ayun na nga po, 'di ba, may nagsumbong na, nagalit na si King Nebuchadnezzar, at ipinatapo na nga si Shadrach, Meshach at Abednego sa burning furnace na heated 7 times hotter. Biruin niyo yun, sino ba ang magso-survive kung 7 times hotter pinakuluan yung furnace, 'di ba? Mukhang imposible. Pero, sabi sa Daniel chapter 3, verse 25, bakit apat ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng mga Diyos. Di ba po? Sobrang nakaka-amaze yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Dahil hindi sila makapaniwala na bakit apat ang nakikita nila na hindi nasusunog. Tatlo lang naman sila, which is si Shadrach, Meshach at Abednego. And nung pinalabas ni Nebuchadnezzar yung tatlo, nagulat sila dahil ni sugat ni amoy ng usok ay hindi nangamoy sa kanila, o wala silang mga signs, yung wala man lang silang gapos, wala man lang silang sign na sila'y sinunog. And ito ay lahat dahil sa Panginoon, dahil sa protection niya, dahil dun sa pag-secure niya doon sa tatlo, dahil nanindigan nga at never nila dininay ang Panginoon, and never sila nag-bow down kung sino man yung Diyos-Diyosa na ginawa ni Nebuchadnezzar. And alam niyo po, no, God does not always remove the trial, but He promised to be with us in the midst of it. The fire didn't consume them. It only burned the ropes that bound them. And the fourth man, na parang magnificent picture of God's presence, or often, it is often interpreted as Christ, is our assurance that we will never stand alone in our suffering. And ito yung maganda na kakalabasan kung hindi natin ipagpapalit yung faith natin dahil lang sa takot o dahil lang sa sinabi ng mundo. And sabi nga dito, no, hindi naman nire-remove ni God kung ano yung pinagdadaanan natin eh. Pero pinangako niya na during our problem, during our hard times, yun sa mga pinakamahirap na punto ng ating buhay, pinangako niya na nandoon siya para sa atin.
And the story of Daniel 3 serves as a powerful challenge for us today. When we face with worldly pressure and tempting, yung mga bagay na nagkakos sa atin ng temptation, ano yung pipiliin natin? Will we choose to bow down to that worldly thing, or we will stand on our faith? That's the question, or that's the option na pagpipilian natin. Pero bakit pa tayo mamimili if we can stand on our faith, 'di ba? If we know that the result at the end, if we trust God, if we put our faith on Him, is something na hindi tayo bibiguin ng Panginoon. And when you choose to stand firm for God, you will never stand alone. And He is the fourth man who walks with you through the flames. Gaya nung nangyari kay Shadrach, Meshach, at Abednego, siya yung nagsilbing fourth man na nagsecure sa kanilang tatlo. Na yung ropes lang na nakatali sa kanila ang nag-burn, but not a single sign na pinakuluan sila ay wala. And He will use your faithfulness to bring glory to His name. You know po, at the end of everything na nangyayari sa atin na maganda, we have to give credits to God because we will never make it if hindi dahil sa Kanya. Our source of strength, our source of everything is from God. That's why we have to always give credit sa Kanya dahil wala naman tayong magagawa, wala naman tayong kapangyarihan, wala naman tayong kalakasan kung hindi dahil sa Panginoon, di ba? And ito lang po ang gusto kong iwan sa inyong lahat, na ang isang pagiging believer is never magiging madali. Never siyang magiging madali. The more you mature with God, the more you deepen your relationship with God, your journey will never be easy. But having true faith means obeying God even at the most dangerous and riskiest situation. Just like what happened to Shadrach, Meshach, and Abednego, they stand firm on their faith even at the riskiest situation. Still God saved them, 'di ba? Because they choose to obey God, and they refuse to bow down to other gods other than our Lord. And this chapter proves that no God will never be as powerful as the Lord Almighty. Wala pong makakapantay sa ating Panginoon. Wala pong ma-overpower si God. And siya lang po yung nag-iisang nilalang na may kapangyarihan na magligtas sa ating lahat. And eto po, God is present in the fire. He protects His people and give them strength. Ayun lang po ang nais kong iiwan sa inyo, at naway may natutunan po kayo sa gabing ito. And bago po tayo magtapos ay tayo po ay magdasal. Hallelujah, Lord God, we bless your name, Jesus. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. And muli ay maraming salamat po for your protection, for your guidance, Lord God. And thank you for the understanding that you have given to all of us, Lord God, para maintindihan po namin, Panginoon, ang iyong nais sabihin sa bawat isa, Lord God. Na Lord God, let this chapter 3 of Daniel remind us, Lord God, that when we choose to obey you, Lord God, the result po neto, Lord God, is maganda, Father God. And Lord God, hindi kami magsisisi, Lord God, because all the things that you do for us, Lord God, is for our own good. And Lord God,
walang ibang Diyos, Lord God, ang makakapagligtas sa amin kung di ikaw lamang, Father God. And let us be reminded, Lord God, na wag po kaming magpapadala sa galaw ng mundo, Lord God, na maaaring makaapekto sa aming pananampalataya sa iyo, Lord God. Bagkus, Father God, ay manindigan kami, Lord God, kung ano ang paniniwala namin sa iyo, Father God, kung ano yung relationship namin sa iyo, Lord God, na Lord God, lumamang, Father God, yung willingness namin to obey you, Lord God, than the worldly pressure, Lord God, or than yung mga binabato sa amin ng mundo na temptations, Father God, na we pray that, Lord God, lagi ka naming pipiliin dahil, Lord God, lagi mo rin kaming pinipili, Lord God. And Lord God, thank you, Father God, that chapter 3 is also a reminder to us na, Lord God, even during the darkest nights, Lord God, even during our, kahit nasa fire kami, Lord God, ay nandoon ka sa amin, Lord God, nandoon ka kasama namin at hindi mo kami iiwan kailanman, Father God, that as long as we trust you, as long as we put our faith on you, Lord God, ay hindi mo kami bibigoin, Panginoon. And maraming salamat, Lord God, for your unfailing love, Lord God, na pinaparamdam mo sa bawat isa, Lord God, and Lord God, kaya nga na sinabi mo sa iyong salita na as long as we put our trust in you, Lord God, you will never fail us, Lord God. And Lord God, patuloy mong pinoprove sa amin, Lord God, that you will never fail your children, Lord God. Those children who trust you wholeheartedly, Father God. And Lord God, wag po kaming mag-focus kung ano yung kaya mong gawin, Lord God, kundi mag-focus kami, Lord God, kung sino ka, Lord God, at yung kapangyarihan, Lord God, na meron ka, Panginoon. Na Father God, nothing is impossible sa'yo, Lord God, as long as we trust you, Lord God. And Lord God, maraming salamat, Father God, dahil alam po namin na araw-araw mo kami pinoprotektahan, Lord God. Na sa simpleng paglabas namin sa aming mga pamamahay, Lord God, nandoon na yung protection mo sa aming lahat, Father God. And we thank you, Lord God, for everything, Lord God, na Lord God, sa paglabas namin, Father God, ay hindi mo hinahayaan na kami ay maaksidente, Father God, o masama, Lord God, sa kahit anong kapahamakan, Father God. At maraming salamat po, Father God, because we know that you are the one who is guiding us and protecting us from everything, Lord God. And Lord God, we pray, Father God, na itatak mo, Lord God, sa aming puso't isipan, Lord God, na piliin ka namin the way mo kami piliin, Father God. Which means, Father God, araw-araw ka naming dapat piliin, Lord God. Because we know, Lord God, at the end of the day, Father God, ikaw pa rin, Father God, ang pinakamataas, Lord God, at ang dapat na pinapapurihan, Father God. Lord God, wag po kaming mabulag, Lord God, masilaw, Lord God, sa mga Diyos-Diyosan sa paligid, Father God. And Lord God, mag-focus lang kami, Lord God, sa iyo, Lord God. And Lord God, and everything that we do is for you, Father God. And naway napangiti ka namin, Father God, naway nagalak ka sa aming simpleng devotion na ito, Father God. And ikaw lamang po ang wini-worship namin, ikaw lang po yung tinataas namin, Father God. And wala nang iba pa, Father God. We praise you, we glorify your name, in Jesus' name, Amen. God bless us all po, and have a good night.